Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ruben. Taong 2001, Pampanga. Magmula nang mamatay ang mga magulang sa isang trahedya, nagbago ang ugali ni Ruben. Mula sa pagiging mabait at masunuring bata, lumaking barumbado na walang pinipili. Kahit pulis ay hahamunin. Ilang beses nang naglabas-masok sa kulungan. Mabuti na lamang, nariyan ang Chewy na handang magbenta ng ari-arian pang piyansa. Subalit humantong sa punto na naubos ang pasensya. Naturingan ako mayaman noon, Ruben. Pero dahil sa ugali mong... Ay naku, wala nang natira sa akin. Isang kulong mo pa, masasanla ko na yung bahay na to eh. Sa kalsada na ako matutulog. Hindi ba pwedeng umiwas ka naman sa gulo kahit ilang beses lang? Ang kapal na ng mukha ko. Oh. Pinaglalaban kita sa mga taong nagsasalita ng masama laban sa'yo. Kahit ikaw naman tong may mali. Diyos ko, patawarin ako ng mga magulang mo. Parang mapapalayas kita kapag hindi ka pa nagbago. Wika ni Tio Ricardo kay Ruben. Wala namang nag-utos sa'yo na piyansahan mo ako. Nakikialam ka pa kasi. Anong sabi mo? Hoy Ruben, kadugo kita. Anak ka ng kapatid ko, pamangkin kita. Malamang makikialam ako. Nagpiyansa ako hindi lang para makalabas ka, kundi para matahimik ang mga tao na ginagawa kang pulutan sa araw-araw. Mga tsismosa dyan sa labas, ikaw ang pinag-uusapan. Balewalain nyo na lang ho kasi. Masyado nyo kasi silang pinapansin eh. Teka sandali nga, bakit parang ayos lang sa'yo na pinag-uusapan ka ng mga tao? Pinangangatawanan mo talaga ang sinasabi nila, no? Ruben, sa halip na maging barumbado ka, ipakita mo na mali sila ng inaakala. Sabihan ka lang ng kung anong bagay, naghahamon ka kagad ng away. Nadala mo ang ugali niyan mula noon hanggang ngayon. Palala ka ng palala. Dio, pwede ho ba wag muna natin pag-usapan ng tungkol dito? Kakalabas ko lang ng kulungan eh. Pagpahingayin nyo naman ako kahit sandali oh. Kung ayaw nyo sa akin dito, pwede nyo akong sabihan para mag-impake na ako. Hindi yung ganito, dinadaan nyo ako sa sermon. Hindi naman sa ganun, Ruben. Nadala lang ng emosyon, pasensya ka na. Kung kaya mong umiwas, umiwas ka. Pahinga muna tayo sa pagkakakulong. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi nakinig si Ruben. Dinampot ang barya sa mesa at saka lumabas. Dumiretso ito sa tindahan habang tumutungga ng alak. Lumapit ang grupo ng tambay na madalas kaalitan. Kaagad nagbigay ng babala ang tendera na tatawag ng pulis kapag may gulong magaganap. Aling Risa, kalma lang po. Kakalabas lang ng kulungan ni Ruben oh. Sigurado ako magpapakumbaba na siya ngayon. Ayaw niyang bumalik sa selda, no? Kakatapos lang niya magpiyansa eh. Wika ni Temor. Sinundan ng nakakabinging tawa. Umakbay ito kay Ruben, pero dali-daling umiwas ang binata. Huwag mo nga akong hinahawakan. Bagong hugas man ang kamay mo, pero alam natin, mas marami pa sa imburnal ang ugali mo. Nag-aamon ka ba ng away? Dahil ba bagong salit o mga kasama mo? Naghahanap ka na lang ng kakampi, mga patpatin ba? Wala na bang ibang itataba yung mga katawan niyan? Isang tulak ko lang dyan, mababalian na ng buto yan eh. Malayo pa naman yung ospital dito. Wala ring manggagamot sa malapit, kaya mag-isip kang mabuti. Abang, galing mo sumagot ah. Yan bang natutunan mo sa mga kakosa sa loob? Grabe, kahit papaano tumatapang ka na. Gusto mo bang makulong uli? Isang tawag ko lang sa chewin ko, nakaposas na ang kamay mo. Ano? Ay Timor, yumayabang ka lang naman dahil pulis ang chewin mo. Teka, ano nga yung narinig ko sa mga katrabaho niyang pulis? Ang chewin mo raw, isang dakilang tamad. Puro hut-hut ng pera ang alam. Grabe ba rin ang diskarte ng tiyo mo ha?
Ang ganda ng propesyon, pero pulubi. Hindi natuwa si Timor sa sinabi nito. Ito ang nagsimula ng gulo. Nauna pa sa pagsuntok. Gumante si Ruben. Siniguradong mababasag ang muka. Nagtagumpay naman siya. Sumugod ang mga alipores nito upang igante si Timor. Pero dahil hindi sanay sa pakikipaglaban, tumabi lang ang mga ito sa kanya. Bago pa magdatingan ang mga tanod, kinaladkad ni Tio Ricardo ang pamangkin. Hindi na ako natutuwa sa iyo, Ruben. Kakalabas mo pa lang ng kulungan, may bagong gulo ka na naman. Ano ba? Hindi ba kayang pigilan ang init ng ulo? Yung mga kamao mo, hindi ba pwedeng matikom yan? Hindi ba pwedeng wag ka munang manuntok? Para hindi na kayo maperwisyo, Tio. Alis na lang po ako para sa ikakatahimik niyo. Hindi. Hindi ka alis sa bahay na ito. Dahil nangako ako sa kapatid ko na aalagaan kita kahit anong mangyari. Pero idadaan kita sa matinding disiplina. Huwag kang mag-alala. Magagamit mo pa rin ang lakas mo. Lalong-lalo na ang bigat ng kamao. Lalo na din yung pagkamainitin ng ulo. Hindi mo mapigilan. Pues, gamitin natin sa makabuluhang paraan. Napakunot ang noo ni Ruben. Nasanda ng tingin ng tiyuhin na nagmamadaling lumabas. Sumakay ito ng tricycle. Pinaharurot patungo sa kung saan. Dahil naintriga sa sinabi nito, matyaga niyang inantay ang pagbabalik. 10 oras nang maalimpungatan sa ingay ng tricycle. Kakarating lang ni Tio Ricardo. May kasama itong matanda na kung titignan ay hindi matansya ang edad. Dumiretso sila sa kusina para kumain. Si Ruben ang nautusang maganda ng mesa. Tahimik siyang sumunod. Sa kalagitnaan ng pagkain, hindi nakaligtas ang binata sa lihim na pagmamasid ng matanda. Nakaramdam siya ng pagkailang pero minabuting wag pansinin hanggang sa natapos sapag. Nang magkaharap silang lahat sa sala, dito nagsimula ang pag-uusap. Tatang Pablo, ito ang pamangkin kong si Ruben. Yung sinasabi kong mahirap pigilan ng pakikipagbasag ulo. Sana ho, matulungan niyo siya. Hindi naman mahirap disiplinahin ng batang ito dahil likas sa katauhan ng pakikipag-away. Ginagawa niya lang ang bagay na yan para merong mapaglabasan ng galit sa mga magulang. Napatitig si Ruben sa matanda. Hindi inasahan na mahuhulaan ito ng ganong kadali ang tunay na dahilan kung bakit siya palaging nakikipag-away. Ang totoo, makakaiwas naman siya sa gulo pero ito ang naisip na paraan upang maglabas ng saloobin. Kahit matagal na panahon na ang nakalipas, magmula ng maaksidente ang mga magulang, kinikimkim pa rin ang galit. Kasama niya ang mga magulang sa sandali ng trahedya. Nakita ang taong bumangga sa sinasakyan nila. Sa halip na tumulong, tumawa lamang ito at nagmamadaling tumakas. Sa tuwing naaalala ang muka ng lalaki, sumisikip ang dibdib sa galit. Kung kaya't binabaling sa pakikipag-away. Lahat ng nakakasuntukan, muka ng lalaki ang nakikita. Kaya naman sakalang tumitigil sa pagbubugbog kapag nakaramdam na ng kaginhawaan. Mapaglalabasan ng galit. Tatang, kung kaya niyo pong disiplinahin ang batang to, ako na po ang bahalang tumubos ng lupay niyo. Basta, ituwid niyo ang ugali ni Ruben. Hindi ikaw ang magpapasya niyan, Ricardo. Ang batang ito ang magdedesisyon. Kapalaran niya yan eh. Iho, ito na ang oras para magpasya ka sa sarili mo. Kung gusto mong manggulpi at maglabas-masok sa kulungan, hindi kita papakialaman. Pero kung gusto mo ng mapagkakabalahan, magamit ang lakas ng kamao mo sa makabuluhang paraan, matutulungan kita. Pumili ka. Napabuntong hininga si Ruben. Iniisip kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng tiyuhin at matanda.
Tinitigan ng dalawa hanggang sa nakaisip ng ideya. Kung may pinaplano sila para sa kanya, may plano din siya para sa mga ito. Kung talagang magagamit ko ang pagiging bayolente ko sa makabuluhang paraan, papayag ako. Siguraduhin nyo lang na matutuwa ako Dahil kapag hindi ho, sasakit ang mga ulo nyo sa akin. Tumitig si Tatang Pablo sa binata sabay ngiti. Gusto ko ang ugali mo. Kahit sa pananalita, malinaw na wala kang aatrasang laban. Kahit sino man ang kaharap. Mag-impake ka dahil magsisimula na ngayon ang kalbaryo mo. Kumilos na si Ruben. Nagbalot ng iilang damit, pera at pagkain. Nauna pang sumakay ng tricycle sa pag-aakalang ihahatid ng tiyuhin. Kaso nga lang, nahampas lang siya ng tungkod ni Tatang Pablo. Kung gusto mong magamit ang lakas mo, bumaba ka riyan. Sumunod ka sa akin. Bumaba si Ruben. Hinahaplos ang ulo na tinamaan ng tungkod. Hindi niya maintindihan kung bakit walang ganang patulan ang matanda. Sanay siyang gagante kapag merong nananakit sa kanya. Pero ibang-iba ang nararamdaman kay Tatang Pablo. Nagpatuloy ang paglalakad. Pinapawisan na si Ruben. Hiningal pagkalipas ng ilang oras. Ang mga binte ay napagod kakalakad. Sa tuwing hihinto ay sisitahin ng matanda. Nagtataka siya dito. Patuloy lang ang hakbang ni Tatang Pablo. Hindi niya napansing bumagal. Napapanatili ang bilis ng paglalakad. Hindi niya rin maunawaan kung paano nitong nalalaman ang paghinto niya gayong hindi naman siya lumilingon. Gayunpaman, hindi na nagreklamo at sumunod na lamang. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, nagpang-abot ang pagod, antok at pananakit ng katawan. Ilang oras na ang nilakad pero hindi pa narating ang paroroonan. Wala ring ideya kung saang dako ng bayan. Hindi na makilala ang lugar dahil puro gubat ang mararaanan. Napamura pa ito nang makarinig ng tilaok ng manok. Hoy Tatang, madaling araw na. Wala ka bang balak magpahinga? Kaunti na lang bibigay na yung katawan ko Sa puntong ito, huminto si Tatang Pablo sa unang pagkakataon. Lumingon sa kanya. Sa inabahaba ng paglalakbay natin, hindi ka sumuko. Hindi ka bumigay. Nakakatawa ka. Huwag kang mag-alala. Konti na lang mararating na natin ang tahanan ko. Muling nagbuntong hininga si Ruben bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa tinutukoy na bahay, nasuntok ng binata ang katabing puno ng saging. Ang tahanang ito, 2 beses nang nadaanan kanina sa paglalakbay. Bago pa siya makapagsalita, nauna si Tatang Pablo. Tama ka nang naisip, iho. Dinaanan na natin ang tahanang to kanina 2 beses. Umikot lang tayo dahil gusto kong marinig kung kailan ka magrereklamo. Kung hindi ka pa nagsalita kanina, iikot lang tayo ng iikot. Nagustuhan ko ang pagtitiis mo. Mabuti yan. Halika, pasok ka sa muntikong tahanan. Isinantabi ni Ruben ang galit sa matanda nang makita ang higaan sa tabi. Kagad sumampa rito, dinama ang pagpapahinga. Habang nasa ganong posisyon, sinuyod ng tingin ang kabuuan ng bahay. Sakto lang ang espasyo para sa taong nag-iisa. Kaunti ang mga gamit sa bahay, pero gano'n naman karami ang mga patalim na nakasabit sa dingding. Mula sa naghahabaang kampilan hanggang sa kaliit-liitang balisong, karamihan ay pinaglumaan ng panahon. Sa dami nito, ang bagay sa tabi ang umagaw ng atensyon. Nakasilid sa lalagyan ng tubig ang isang ahas pagong. Malaya itong lumalangoy sa tubig, pero mabagal ang pagkilos. Nang hawakan ito,
Napakunot ang noo ni Ruben. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit tubig ang hinawakan, nakaramdam siya ng sobrang init. Muli niyang hinawakan ang ahas pagong pero wala na ang ganong pakiramdam. Binaliwala na lamang. Pagsikat ng araw, inutusan ni Tatang Pablo na maghanap ng labong. Sumunod siya. Agarang nagpunta sa gubat. Ang problema, maraming kawayan kaso walang labong. Hindi siya makakauwi kapag walang dala dahil ito ang utos ng matanda. Tumuloy sa unahan. Kaso iba ang nahanap. Itim na tao ang bumungad. Malayo pero kinilabutan siya sa presensya nito. Itim na itim ang buong katawan. Nanlilisik ang mga mata. Buhaghag ang mga buhok. Na kung titignan maigi, parang may sariling buhay. Sinubukan ni Ruben na lumihis ng daanan, pero kahit saan man niya ibaling ang tingin, ito pa rin ang bumubungad. Sa bawat lingon, unti-unting lumalapit hanggang sa nasa mismong harapan. Sa pagkataranta, sinuntok niya pero hindi tinamaan. Gumante ng kalmot. Agarang pinigilan ang pagdurugo ng pisngi. Dahil dito nasagad ang pasensya ng binata. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ka. Pero dahil inunahan mo ko, sinugatan mo pa. Lagot ka sa